Para po sa ating pong scripture reading, ay ating pong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan kung mayroon po kayong mga Bible sa tabi po ninyo. Ano ho sa Habakuk, Kapitulo 2, mula po sa talatang 1 hanggang sa 4. Habakuk chapter 2, verses 1 to 4. At ganito po ang mababasa natin mula sa salita ng Panginoon. Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ng Panginoon sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa napanahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagaman parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mamumuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito na dinugtungan mo po muli ang aming buhay at taglay po namin ang ibayong kalakasan at kasiglahan. Kami po, Panginoon, ay nagagalak na sa umaga pong ito ay makapagbulay-bulay muli ng iyong salita. Matunghayan ang buhay ni Habakuk, na kung saan ang ipinakita mo ang iyong pangitain, na ito'y magaganap ng sa madaling panahon at magiging babala upang sila'y makapaghanda, subalit iba po ang naging tugon ng iyong bayan. Kaya nga po dakilang Diyos sa umaga pong ito, sa aming pong patuloy na pagbubulay-bulay ng iyong salita. Buksan po nawa patuloy ang aming mga puso, ang aming pong pangunawa, upang ang araling ito ay maging pagpapala sa amin at higit sa lahat. Ito po ay magsilbing kalakasan namin, kalakasan spiritual, upang higit na maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Turuan po kami, Panginoon, sa pamagitan ng aralin na ito, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay pinag-aralan natin ang unang bahagi sa buhay ni Habakuk at binigyan natin ito ng pamagat na si Habakuk po ay sabi natin na Habakuk, which is trusting God in the uncertain times. Yung pagtitiwala ni Habakuk sa Diyos sa hindi pong malaman kung anong magiging kinabukasan ng panahon, kung anong darating sa kapanahunan. Kaya dito makikita natin kung paano ang tugon ni Habakuk sa Panginoon. Doon sa sitwasyon na ipinakita sa kanya yung mga pangitain na magaganap sa madaling panahon. At sabi niya doon sa sa talatang 1, I will stand upon my watch and set me upon the tower and I will watch to see what will say unto me. Sabi niya, tatayo ako doon sa bantayog, hihintayin ko ang sasabihin ng Panginoon. Kung anong sasabihin niya sa akin. Yan. At doon po ay pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang pangitain kung saan ito magiging kaganapan sa bayan ng Israel. Si Habakuk ay anak he was a man with an open eyes. Ito yung maganda sa characteristic ni Habakuk. Mayroon siyang mapagmatsyag na pag-uugali. He is a man with an open eyes. Ibig sabihin nakikita niya
Nag-oobserba siya. Nalalaman niya ang mga palipaligid kung anong nangyayari. And because he was a man of an open eye, sapagkat siya po yung tao na mapagmasid, at mayroon siyang malawak na pananaw, sapagkat si Habakuk po ay mayroon din pong kabigatang puso. O malaki ang kanyang puso sa kabigatang nakikita niya sa kanyang bayan. Ganda po kasi ng na minsan pagliliteral ng pagsasalin ng salita ay ang hirap po. Ang sabagay, sabi niya po dito, Habakuk was a man with an open eyes, and because he was a man of an open eye, he has also a man with a burdened heart. And therefore, sabi niya, nakikita niya. At nung makita niya, ay kanya pong personal na dinala ito. Kung ba kanya pong dinibdib. Ayan ang magandang salita dyan. Dinibdib po niya yung pagkabigkas ng Panginoon ng pangitain. At doon po ay nagkaroon siya ng kabigatan sa bayan ng Israel. Kaya sabi niya doon, sige, ako na mismo pupunta doon sa bantayan. Hihintayin ko ang sasabihin ng Panginoon sa akin. Sapagkat nung makita niya, sabi niya, nung nandoon na siya sa taas, kasi ito yung parang tore, isang mataas na lugar. Kaya ngayon po, kasi ang ginagamit na, pag gusto mong makita yung kinasasakupan mo at yung sa baba, o sa surface, o sa ground, kung anong nangyayari. Alam niyo po, pinakamagandang gamitin ngayon ay yung drone. Nung wala pong drone, ang ginagamit nila, crane. Yung lagyan nila ng tungtungan ng tao, lalo na kapag ginagamit nila sa aerial shots. Kasi mataas po yung boom niya. So, pag nandoon sa taas ang tao, makikita na kung ano yung nasa paligid niya. Kaya dito, nung panahon na yon, sa kapanahonan ni Habakuk, ang kanyang pinuntahan ang isang mataas na lugar na kung saan ito yung tinawag na bantayan. Ang sasabihin ni Yahweh sa akin, sabi niya, ano man yung sasabihin niya. So, ibig sabihin, nakahanda po siya. Preparado siya na kumaharap sa Panginoon. Sabi niya, sapagkat nais kong malaman ang kanyang tugon sa aking daing. So, ibig sabihin, kung titignan natin at sisiyasatin natin ito, si Habakuk po ay nanalangin. Siya po'y nanawagan sa Diyos. Pero tatandaan po natin kahapon ang pinaka-keyword, key phrase, yung susing pangungusap na binanggit na Habakuk sa bayan ng Israel, ay sabi niya, ito ang mensahe ng Diyos. Yung mapagmataas, yung mga hambog, ay mabibigo sa kanilang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananalangin. Sabi niya, we have to live by faith. Then sa umaga pong ito, nais ko pong tingnan natin na sabi niya, living by faith when the world is falling apart. It means tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya kung saan ang mundo o ang sanglibutan ay babagsak at lulugmok na. At makita natin na nung umakyat na po si Habakuk doon sa bantayan, at ito yung tugon ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, Habakuk, isulat mo sa mga tipak na bato, sa mga tapyas na bato, at sa pangitaing ipapahayag ko sa iyo upang ito'y masulyap at mabasa kaagad. At maipabatid ito. Ibig pong sabihin, yaon pong pagbabalita ng pangitain ng Diyos na siyang itinugon ng Diyos kay Habakuk ay kanya pong ipinasulat sa tipak na bato. Para po ngayong sa modernong panahon, yung tinatawag natin billboard, yung malaking tarpaulin. Yan. At upang sa isang sulyap
ay mabasa agad at may pababatid nito. Ang ibig sabihin, kung ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel, as the passers-by, mapapansin po nila ang tipak na batong ito na kung saan nakasulat, yaong pong pangitain na ibinigay ng Diyos kay Habakuk. At ito ang mangyayari na hindi tatagal. Ito'y magkakaroon ng kaganapan. Na makita natin nung ibinibigay ng Diyos sa kanya ang dapat niyang isulat. Nung si Habakuk po ay tumingin sa kanyang bayan, nakita po niya ang kasamaan at ang kasalanan ng bayan ng Israel. As he looked out on his nation while he was on top of the tower. Ang sabi niya doon sa bantayan, nung siya po'y nasa tuktok ng bantayan, ay kanya pong natanaw ang kanyang bayan at ang kasamaan nito at ang kanilang kasalanan. At dahil po dito, ipinakita po ng Diyos ang magiging kahihinatnan ng kanyang bayan. The nation Judah was declined. Ibig sabihin, sabi nga, the nation Judah, ang bansa po ng Judah, ay pabagsak na. At sa kanilang pagbagsak, hindi po lamang yung buong bayan, kundi ang kanilang political system. Judah was declined politically. That means ang kanila pong bayan o ang bayan ng Huda ay hindi po niya kayang idepensa ang kanyang sarili sapagkat siya po sa panahon na iyon hindi po lamang bagsak ang kanila pong moralidad dahil sa kasamaan na kanila pong ginagawa sa buhay. Yung talamak na pagsansala at pagsaway sa kautusan ng Diyos ang siyang nagpabagsak sa Huda na kung saan ang kanila pong politika o ang kanila pong gobyerno, ang kanila pong pagpapamamahala sa bayan ng Huda ay bumagsak. Pangalawa po, yung kanilang ekonomiya. The nation of Judah was in decline economically. Ibig sabihin, hindi po lamang masama ang sistema ng kanilang gobyerno, kundi masama din ang kanilang ekonomiya o ang kalalagayan ng kanilang bayan. Marahil po, noong unang panahon, hindi po lamang sa panahon ni Duterte ang may corruption. Hindi lang sa panahon ni Pinoy ang may corruption. Hindi lang doon sa binibintang nila kay Marcos na natalamak ang corruption. Maaaring noon po sa Huda sa akin hong sa Pantaha. Dahil babagsak na po, pabagsak ang bayan ng Huda. Ang kanila pong political system ay pabagsak na at hindi po nagiging sang-ayon sa alituntunin ng Diyos. Ang kanila hong ekonomiya ay pabagsak na rin. And their moral, they are morally declined. Ito po ang mas masakit. Yung kanilang moralidad ay napakababa. Marahil ang buhay ng Huda nung panahon ay talamak sa kasalanan. Marahil lahat ng mga kasalanang karumal-dumal ay kanilang ginagawa at pinapamuhay kung kaya't ang kanila pong moralidad ay napakababa. Na siyang naging epekto that their spiritual life has been declined and become bankrupt. At ang kanila pong spiritualidad ay tuluyan ang bumagsak. Sa makatuwid, nung panahon na nakita ni Habakuk ang pangitaing ito, nagkaroon po siya ng kabigatan sa buhay. Sapagkat sa panahon na yun, ang bayan ng Huda ay kanila pong tinalikuran ang salita ng Panginoon. And they had rejected the word of God. Kahit hindi na po nila tinanggap ang salita ng Panginoon na siyang naging sanhi ng pagbagsak ng bayan ng Huda. Ang kasalanan ay napakatalamak
The sin was rampant in the nation of Judah. Titignan natin po ngayon sa kasalukuyang panahon, maging sa ating bayang Pilipinas, ang bayang mahal natin, nabatbat ng korupsyon at kasamaan, na kung saan sa kasalukuyan, ang Blue Ribbon Committee ay nagkakaroon po ng investigasyon sa corruption daw, sa overpricing ng Department of Health. Kung kaya ang ating pong mahal na Pangulong Duterte at si Gordon ay nagkakabangayan at nagkakalkala ng kanilang mga baho na siyang nagpapababa sa kanilang moralidad bilang tao at higit sa lahat bilang mga politiko. Kung kukumpara natin ang bayan ng Huda nung kapanahonan ni Habakuk, ay siya rin naman nakikita natin sa bayan na ating pong sinilangan o sa bayan o sa buong mundo ay ganito po ang nagiging kalalagayan. Kung kaya nga po ang kabigatan na tayo po na mga mananampalataya ay nagkakaroon ng kabigatan sa puso na dalhin sila sa panalangin upang tayo po ay mapanagumpay o atin po silang maakay muli sa paanan ng Panginoon at magkakaroon tayo ng pananagumpay. Sa labas po ng bansa ng Huda, nandyan po ang Babylonia. Ang Babylonia po ay nag-aamba na girahin at lupigin ang Huda. At marahil kanila pong namanmana na ang Huda ay nasa kalalagayan o sila po ay nasa napakababang kalalagayan. Because they are spiritually corrupt. They are mentally unprepared. They are morally bankrupt. Their economic has been declined, and their political situations is unstable. Kaya kung sila ay lulusobin ng kaaway, sila po'y siguradong mabihag sapagkat sila po'y nasa mababa na kalalagayan. God is showing Habakuk that Babylon was going to come and conquer Judah. Sabi ng Panginoon kay Habakuk, gagapiin at lulupigin ng Babylonia ang Huda. Kung ikaw, si Habakuk, at sasabihin ka ng Diyos na ito'y magkakaroon ng kaganap, ano ang iyong magiging damdamin? Sabi niya, and the people will go into captivity. At sila po'y dadalhin sa pagkabihag. At ang bansang Huda ay magdaranas ng kahirapan. Ang pagsaway sa kalooban ng Diyos ay magdudulot ng pagbagsak ng tao. Ang pagsaway sa kalooban ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang alituntunin, ay babagsak ang lahat, maging ang bayan. At hindi po naging exemption dito, ay ang bayan ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi po ng Panginoon kay Habakuk, tila bagang ito'y mabagal na mangyayari pero ito'y tiyak na magaganap. Sa makatuwid, ito po'y babala bawat sa isa rin sa atin sa bagong henerasyon na ang mga propesiya ng Panginoon, yung kanyang kapahayagan na ang mga bagay na mangyayari tulad ng salot, tagutom, bansa laban sa bansa, ay siyang mga palatandaan na malapit nang babalik ang Panginoon at ito ay hindi magtatagal, ay magiging kaganapan ito. Kung kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, saan man aabutan ng mensaheng ito, tayo po'y maghanda sapagkat magaganap ang mga bagay na ito. Kaya't ang tanging kailangan po natin ay sa bawat umaga ng ating pong buhay ay bigyan nating panahon at paglaanan ng pagpanahon ang pagbabasa, panawagan at pananalangin sa Diyos
At dito po ay matuto tayong magpapakumbaba sa kanyang paanan at tayo po ay kanyang hahawakan at hahawakan niya ang ating pong buhay. Katugunan po sa ating pong marubdob na panawagan sa Kanya. Mga kapatid, nandyan lang ang Panginoon. Naghihintay na manumbalik tayo sa Kanya. At naghihintay siya na handa niya tayong tanggapin. Ano man pong sitwasyon ang mayroon tayo kung tayo po'y magpapakumbaba sa Kanya. Ito po muli ang ating morning meditation. At nawa ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ang pag-aaral na ito ang siyang magpala sa ating mga puso upang tayo po ay maging matatag at matutong magpakumbaba sa kalooban ng ating po Panginoon. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His own.
Mahabaging Ama, mapagpalang Diyos, natunghaya namin ang iyong pangitain na ibinigay kay Habakuk, na sa madaling panahon ay ito magiging kaganapan, na nung kasalukuyang ipinagkaloob mo ang pangitain ito, ay nakita ni Habakuk ang kasamaan ng bayang Huda. Tumalikod sa inyo na imbis magpakumbaba ay kanila pong nireject ang iyong salita. Kanilang binaliwala yaong pong paglapit sa iyo na dapat sila'y magtiwala. O kaya nga po, hinayaan na sila'y mahagapi ng Babylonia at sila'y naghirap upang kanilang mapagtanto ng kaparusahan ito ay bunga ng kanilang pagsansala sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw rin ang nangako na kung kami ay tatawag at lalapit sa iyo, hanapin ka namin ng buong puso, ay masusumpungan ka namin. Kaya nga po, maraming salamat sa araling ito, sapagkat ito po ang maaari magbigay ng katatagan ng aming pananampalataya, na matuto po kami na magpakumbaba sa iyo, sapagkat ang hinahanap mo sa aming puso, kami na iyong mga anak na nagpakumbaba ay mamuhay ayon sa aming pananampalataya sa inyo. Kaya po, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita na siyang nahayag sa aming puso. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Kristo, ang pakikipisang pang-aliw, paggabay ng banal na Espiritu siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala pong ibang solusyon sa problema ng Huda ay kung hindi manumbalik sa Panginoon. Isa pong aralin na ipinagkaloob niya sa ating henerasyon ngayon. Bagaman talamak ang kasalanan ng mundo at ang kasamaan nito, tayo na mga anak ng Diyos ang ginagagamitin niya bilang liwanag ng sanglibutan. At tayo po'y magiging silbing liwanag sa hindi mananampalataya. At sa pamagitan ng pagbabahagi natin ng salita niya, sila rin na may matuto na kumilala sa Panginoon at manumbalik sa Kanya. Na kung lahat po tayo sa basamang makapanumbalik sa Panginoon, ay magkakaroon po tayo ng panibagong spiritual revival, na yung pag-aagam-agam at ilalangan sa atin ay mapalitan po ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Ito po muli ang isa pang edisyon ng ating pong morning meditation, at ako po muli si Pastor John. Nag-aanyaya bukas, huwag niyo pong kalimutan ang patuloy na ating pong pag-aaral sa aklat po ng Habakuk, na kung saan tayo po ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya, na kung saan ang mundo ay pabagsak sa kanyang kalalagayan. Maraming salamat po at magandang umaga. Ang biyaya, laging po ang biyaya at saka ng pagpapalagay